gagawin natin ngayon o sisirain natin ngayon, yung clutch master tsaka slave. Master cylinder tsaka slave, napalit tayo. FIC to maganda sana yung Sen, ano ba yun? Sen K or Sun K, kaso wala akong makuha dito, ang mahal. So FIC na lang, Japan, 1.5, 750, then 180. Kung gusto ko nang gawin, gawa ko ng ano, tapunan or yung parang bottle bib, ganyan lang. Dito natin tatapon para safe. Yan, binutasan ko lang, may breathing hole. Tapos kabit ko yan dyan hanggang dun sa baba, tapon natin yung fluid. And itong hose, lagay natin dito, lagay natin dun. Hindi ko lang mapakita sa video, no, yung paglagay, pero kasya yan kasi hawak ko yung phone ko So lagay muna natin to, then tuwangan natin yan dun. Yung iba hinihigop dito hinihigop ng syringe, hindi na, tatapon din naman yan. Tinamad na akong maghanap ng syringe, at medyo maitim na rin. Itim na wait lang guys yan, nakabit na natin yung hose, tapos naluwangan ko na yung bleeder valve. Ata ito size 8. Yan, tumutulo na siya. Then dito, ubos ko na kanina to Dinagdagan ko lang para makita yung gagana. Itim, no? So pag binomba natin yung clutch pedal dito, kahit kamay lang, mababawasan yun natin tatapon yun na lahat yun dun. Ayoko kasi ng pwede mo naman luwakan lang yung bleeder valve. Ayun, nabawasan, no? Kaso ayoko magkalat sa sahig kasi makalat So ulit-ulitin ko lang yan hanggang maubos yung .3 fluid. Then so eto na, natapon na siya nasa bote. So hindi messy dito ko nilagay. Ang grabe, ilang taon yan. Itim, no? May halo pang malinis yung kanina. So yun, natanggal na natin. Hinigpitan ko ulit yung port valve. Next, ito naman magtawag dito, flare, ewan ko, basta yung tube na yan ang tatanggalin natin. Normally size 10 yan, pero medyo maluwang yung 10. So ang ginawa ko, itong 9, kita ba? Yan 9, medyo grinder ko ng konti. So parang napasobra, parang naging 10 na nga rin to. Pero mas masikip to kasi pag yung G's medyo maluwang, baka mabilo. So tatanggalin natin to. Lumuwang na to kanina tanggalin lang natin yan. At matagal, mahirap mag video ng mahirap tayo mag video ng nakahawak ang phone. Hindi makita naman akong taga video, naglalaro ng Mobile Legends. Ayun, mukhang luwang. So luwangan ko lang yan, then next yung dalawang 12mm ata yan, 10. Mahirap pala to, first time Bad news mga boys, tanggal na nga siya, pero ang tawag dito, itong flare bolt na to or inside hydraulic line, kinalawang na, ewan ko kung magpapasok ko pa yan. So next na tatanggalin ko is yung dalawa. Hindi lang kita sa vid, sa dalawa meron yan dyan. Medyo mahirap lang, no? So hindi ko napapakita lahat ng process, pugutin ko na lang mamaya, pero maluwang-luwang na yun. Siguro pagawa na akong bago nito, ewan ko lang pag di ko nabalik or pag tumulo. So ayan, tanggal na natin mga boss. Mukha naman parehas, FIC Japan daw parehas. Mas maliit lang to yung konti. Ito, anong brand nito? Walang brand. XDL. Alam ko na to. RDL. So baka red line to. China. Tapos ito daw, wala daw kasamang pinto talaga. So dilipat na lang natin to. Ano ba to? Yun lang, hilahin lang. Malinis pa naman to
Lipat lang natin to. Ayaw ah. Ang kunat na. Grabe. Ang kunat na. Ito ba talaga to? Ang matanggal. Ayun. Ayaw matanggal. Ang sakit na ng kamay ko. Figure out ko muna kung paano tanggalin to dentic na to. Yun, na-remove ko na siya mga boss. Ginawa ko, nisprayan ko lang ito. Tough lube. At natanggal ko rin. Masyadong masikip. Tapos medyo nilinis ko na to. Talagyan ko sana ng silicone grease bago ko ikabit dun. Kaso hindi ko makita yung silicone grease ko. Saan napunta? Dito daw kailangan to lagyan ng grease. So hanapin ko muna kung saan napunta yung silicone grease ko. Yung kita ko na siya, silicone compound. Pang ano talaga to eh. Pang brake tsaka clutch. Para daw hindi masira agad tong rubber. Kasi pag ordinary petroleum base, yari tayo dyan. Yan. Dito, ano yung lalagay ko? Lagyan ko na rin dito. Or dapat ata yung top 1 dito. Ito na lang, pwede rin yan. Kalat natin ito doon. Lagkit oh. Lagkit. Tapos pasok na natin ito dito. Sige pa. Uy. Dapat tataduraan muna. Teka lang ah. Yan. Di ko na napakita. No? Naipasok ko na. So dinuraan ko siya. Pasok. Dinuraan ko dito. Ayan, pumasok. Masikip eh. Pasok na siya. Swak na swak. Then ayan pa yung silicone grease niya. Lagay ko rin dito. Side natin dyan. Tsaka dyan meron. Yun. Tapos ilagyan ko rin dito mga boss. Sa ulo. Pwede nyo rin duraan dyan. Ito, ayan. Oh. Yan. Mag-gloves din sana ako. Kaso, hindi ko mahanap yung gloves ko. Tsaka, tawag doon. Ang hirap magtrabaho pag may gloves. Kaya sabi ko, skin to skin na lang tayo. Skin to skin na lang tayo. Tama. So, ayan. Kabit na natin to. Ang ba to? Yeah. Natin to dyan. Pasok lang yan. Siguro maganda lagyan ko to ng cable tie dito. Para hindi naman siguro maugot to. Hindi na. So, kabit lang natin to. Gagawin ko, kabit ko muna dito. Kasi pag inuna mo to, walang puwersa eh. Yung iba, tinatanggal muna to bago to. Hindi, dapat ito muna kasi pag tinanggal mo to, wala nang brace. Ang hirap tanggalin nun. Iikot-ikot lang. Baka mabilog pa yun dito. So, kabit muna natin to. Then, ito. Tapos, doon naman tayo sa master. Master cylinder. Mas mahirap. First time ko lang gagawin to. Ano ba to? Yun, install na yung bago mga boss. Ayun. So, ginawa ko yung dalawa munang 12mm sa baba, yung dalawa sa baba. Install ko muna yan. Then, once na maikpit na yan, syempre dapat naka-align to. Una kala ko hindi kakasya kasi parang hindi naka-align. Pero hindi pa pala maikpit yung dalawa sa ilalim. Hindi ko nalang napakita kasi napakatagal. Hirap. First time ko eh. Tapos ito, in-install ko to. Pero bago ko in-install yan, may story. Ito yan. Tanggalin nyo muna to. Bakit kailangan tanggalin? Para meron tayong angulo na pantay. Kasi pag di mo siya tinanggal, hindi mo paglalaroan yung angulo eh. Mahirap eh. So yung iba siguro ginagawa, ito muna in-install. Sa akin gumana naman yun. So babalik ko na lang to. Then doon na tayo sa master mamaya. Pag di niya tinanggal to, mahirap kumuha ng angulo ito. Dali lang naman tanggalin yan. Dalawang 10mm lang. Kakainin na ako. So next naman mga boss, ito itong cup na to.
Naka-allen wrench na yun sa akin ng stainless. Tanggalin lang natin yan. Tapos kailangan natin basahan, baka tumapon doon. O tissue na lang. Baka kasi siksikan nyo lang ng basahan doon. O ng tissue. Then may nakaabang naman akong tubig na ready. Pero parang pointless din kasi lasog-lasog na yung pintura ko kaya okay lang. Tanggalin lang natin to. Yan, pag natanggal yan, meron dyan ilolong nose yun. Kainis to mga sirs. Ayan, nabilog na to, sobrang luma. Kaya pala tad-tad ng pintura yun, bilog na. So balak ko gawin, sana mahugot ko to. Mahugot ko to, sama to, tinanggal ko na dito tawag doon, gamitan ng flaring tool. Papalitan ko to. Dapat pala bumili na ako dati, sayang. So next na subukan natin gawin yung pin dito. May pin yan sa clutch. So parang napansin ko kanina wala palang lock to. Diba dapat may lock dyan? Ay, natutulak na siya. Grabe, so nagda-drive pala ako nang pwedeng matanggal yan, walang tayong clutch. So tanggalin natin at saka yung bolt, sana pwedeng mahila. Try natin remove yung pin, kamayin ko na lang yan. Wala talagang hairpin lock. Tutulak mo lang yan dyan. Saan yan? Yun Grabe. Tanggal agad. Grabe. Nagda-drive pala ako na madaling matanggal yun. So dalawang bolts na lang yan, 12 or 10 ata. So wala natin sa trench. Dumi puro kalawang dito. So ito na yung dalawang ulupong. Puro kalawang na, tanggal na sila. Sorry, hindi ko lang mapakita kung paano ko tinanggal kasi ang hirap sumot dito. Isa, tayo. Ito. Isa. Tapos yung isa nakatago dun. Dalawa. Yan, tatanggalin dyan. Sana mahugot na natin yan. So yan mga sirs, nahugot ko na. Ito yung luma. Hindi ko na natanggal Tatanggal naman talaga. So ito, medyo nabilog. Pero naiikot ko pa to Hindi ko alam kung papapalitan ko na to. Or subukan, pero dapat papalitan Durug-durug na Ito, identical naman siya. Parehas. Ko alam ko natatak na ito isa Parang red line. Ay, grabe tumupo. Napa si Ay, grabe itim Yan lang, problema. Pagka luma na talaga, may mga warak talaga dyan. Lambot na nito. Parang nag-umi dun So bad news mga boss. Ito nangyari. Kasi nga, nasira na yung bolt ko nito, diba? So pinutol namin. Kaso hindi pala nila naayos to. Ilan na yung napuntahan ko? Apat na shop na kasi daw bakal to. So kung ginawa, ito copper, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Ewan ko kung tatagal to, baka isang gamitan lang to Hindi niya i-bend ito, medyo matigas pero pwede na to. Tago ko lang to, hanap ako ng shop na pwedeng gumawa nito. So yan, assemble ko na to. Medyo nalinis ko na rin to. Pipinturahan ko na lang to next time kasi wala nang oras ito na, medyo na-install ko na. Ang ginawa ko muna, bago ko sinalpak tong master, install ko muna tong copper wire. Nagpit na yan tong tubing. Then sunod ito, mahirap kasi install to mamaya pag nauna to So ito, tapos tsaka to dun sa loob. Tapos gumawa na rin ako ng pin, pakita ko sa inyo. Ano lang, napulot ko lang alambre. Wala akong makitang yung pang kotse talaga. Yung pin sana ng pang rotor ng motor, kaso hindi pala motor, sa bike. Hindi rin kasya. Ayun, ginawa ko na ng pin. Kita nyo ba? Parang granada. Ayan yan. So hindi na malaglag yan. Well, 2 years naman dati. Walang laglagan. So install ko na lang yung iba pa. Then bleed. Tapos na ako. So ikitan na lang to. Itong lokon to. Hirap lang maabot Hirap niyang abutin. Kaya bang kamay lang.
Kaya pa pala. Sipitan lang yan. Then tapos na ata ako. Bleed na lang. Bleed ng Trico 1 man. Yung may bote tsaka hose. Kaya kikitan ko lang yan mga boss. Oh, malinis na yung fluid. Oh, grabe. Kasetup na yung 1 man bleed natin. Ito na yung hose. Masikip na hose yan. Nakapasok doon sa bleed port. Akit dyan yung fluid. Bababa roon sa bote. Dapat daw nakapataas tong hose eh. Kasi pag bumaba na yung fluid dyan, hindi na babalik yung hangin. Diretso na doon sa bote. So, bubuksan ko na yung bleeder valve. Ang hirap lang. Hirap videoan. Hindi makita. Nalabas na ba? Ayun o, lumalabas na. Hindi lang kita sa video. Ayun. Pabombayin pa natin. Malawang na. Baka naman sumobra. Dapat aabot dyan yung tubig. Then dagdag tayo doon. Pwede yan, may kasama ka, bomba pirmin na lang, mas madali. Kaso ako lang eh. So, wait lang ha. So, nabomba ko na to ng ilang beses. Tama. Nabawasan na siya. Nasa low na nga ata yan, dapat. Eh, nasa na yung fluid. Nangyari sa fluid. Ayun, bumaba na dun. May laman na dun. Hindi lang kita sa camera natin. Oh, wait lang. Tagal pa yan. Wala yung taga-bomba natin. Susubukan natin mag-isa. May tubo tayo. Pero okay na to eh. Pero gusto ko lang makasigurado. Bombahin ko siya mga siguro 20, 30 beses. Dami. Cut ko na lang kasi ang tagal niyan. Basta ganyan, bobombahin ko. Tapos gamitan natin tubo dito. Yan. Steady naman siya eh. Then tsaka ko re-release dun sa bleeder valve. Tara. Ayun ako pa ginagawa ito. Magiging mas okay na siguro ang pasok nito. Parang di pa ako convinced dun sa debote. Mas maganda pa rin yung dalawang tao tapos bomba pirme. Na yun. Kita ba dito? Yata kita eh. Ayun yun. Hirap makita sa video doon. Sikip uli. Sikip. Tapos balik lang ako doon. Bomba. Kamote. Uy, grabe na ba? Kalalagay ko lang ito. Oos na naman. So, ibig sabihin, gumagana nga. Ganun lang, paulit-ulit. Tapos, adjust clutch mamaya. Yan, ang dami na. Dami nang natapon, no? Ito yung sa one-man video DIY bleed kit. Gagana rin to kaso ang tagal eh. Ang dami ko na natapon, parang di pa ako satisfied. Anyway, yan naman yung luma. So, ito naman yung may bomba pirme, pero tubo lang ginamit ko, hindi tao. Malinis na siya, ang layo yung difference. So gawin ko na lang, balik ko tong rubber sa bleeder valve, then adjust ko yung clutch. Meron dun, siguro pakita ko na rin yun. So ito next natin, maganda to, install nyo talaga to para hindi pasukan ng alikabok or putik, para hindi mahirap mag bleed next time. Yan, ganun lang, salpak nyo lang. Okay, then clutch adjustment, dun sa ilalim tayo mamaya. Ito naman mga boss yung sa clutch adjustment. Meron pa naman akong free play. Ayan. Pero kung gusto nyo maglaro ng clutch or adjust nyo, kailangan nyo ng 12. Depende siguro sa model ng sakyan dito. Lulungan nyo to. May lock nut dyan, adjustment. Hirap lang makuha nun. Yan o. Pag na-adjust nyo yan, pwede nyo pitong push rod na to. Kaliwa kanan. Hirap lang makita sa video. Pakaliwa kanan to. Basta kailangan huwag nyo sasagad kasi baka naman mahulog yan pag naubusan ng thread dito. Dito yung nakakapit. So dito pwede rin kayong mag-adjust kaso 14 ata yan.
14 ata dito. Sa ano naman to, sa luluwangan nyo lang to. Yeah. Pag naluwangan nyo yan dyan, pwede nyo nang paglaruan to. Adjust na kayo para dito yan, tanyo magbabago. Ayan o, tataas baba, taas baba to, yan, yun o. Ito para pwede itong tumaas na ganon, pwede yung bumaba. Ayun lang. Then after nyo na ma-adjust yan, ikpitan nyo lang uli yung mga bolt. Pinaka importante yung dito sa ito, tong push rod, kasi wag, dapat yan hindi lang kita sa video, meron ditong parang butas. Dapat magtira kayo dyan. Pag naubos nyo yan, baka mawalan kayo ng clutch, mahulog yung push rod. Yan, dyan siya ma-adjust. Then after nyan, test ride nyo kung satisfied na kayo. Pag hindi pa, bleed pa kayo ulit, then balik dito sa adjustment. Testing natin kung mamatayan ba tayo o may garalgal. Primera. Wala. Wonder tayo. Atras tayo. Uy, may konting sabit dun. Sa pa nga, handbrake natin. Parang hindi pa masyadong smooth, no? Dapat walang pero wala naman yung baka normal lang. Isa pa. Tapos tayo. Kaya atras kami. Testing ko nga mamaya to. So yun mga boss, after ma-bleed tong primary or yung master natin, kaya may fluid ba ako? Baka walang fluid marami at malinis na. Ito kulayang ko rin, kalawang. So after daw ma-bleed yung master or yung primary, mas okay din daw kung pati itong secondary or slave i-bleed. Hindi ko lang mapakita sa video kasi wala akong tagahawak. So ang gagawin dyan, ganito lang daw. Ito, clutch fork. Pe-press mo to. Pe-press yan, lambot niya yun. Tapos, tsaka mo, habang naka-press, dalawang kamay, iaano mo tong isa, to. Re-release mo yung bleeder valve. Kaya may nakaabang na akong hose 8 ata yan. 8. So habang naka-press ka dun sa may fork, release mo yan, may lalabas na fluid. Pag wala daw lumabas na fluid, ibig sabihin may hangin pa yun. So kailangan may lalabas. Yan ang tatry kong gawin mamaya. Testing lang natin. Cold start pa ito. Tingnan natin reverse. Uy! Suabe! Isa pa. Ayos! Primera. Ayos din. Tingnan natin kung under tayo. Teka. Yan. Medyo umano. Tawag dun. Ayos naman. Primera. Mamaya natin test drive to. Pwede. Okay din pala i-bleed yung secondary, no? So testing ko siguro to mamaya or pag walang ulan, medyo maambon testing ko lang yung clutch, may FIC, FCI clutch, primary tsaka secondary clutch. Tagal na yun, ilang buwan na, isang taon na ito. Warm engine na to, isabit ng konti dalawang linggo ka ito hindi nagamit, isang buwan. Papagas lang ako. Testing na rin yung TPS. Sorry, manginig yung video. Parang sliding clutch na ata. Hindi na maganda. Medyo mataas tong garahe ko.
vlog siguro itong video. Dahil pala hindi ko binenta yung gimbal. DJI lang. Okay naman yung ano, EPS. So, tingin tayo dito. Tingin tayo dito. One hand. Lambot pa ang gulong ko niya kasi parang ilang isang buwan ko ata at hindi nagamit yan. One hand lang. O yan. Naka power rack pa yan ha. Hindi yan naka ano. Hindi yan naka manual. Lambot pa din. Kaya pa ng one hand. Yun nga, malambot din yung gulong ko. Kaya medyo struggle pa ng konti. Pero sakto lang para sa akin. Kaya. Oh, may sakyan. May sasakyan. Papagas lang din ako. Gabi ko gusto umalis kasi malamig eh. Yung aircon kasi nito hindi ko binalik. So wala siyang freon kasi nga balak kong baklasin pa yung makina para makulain yung engine bay. Eh di itatapon na naman yung freon. Sayang. So dito lang naman ito ginagamit eh. Grocery. Sabi ni Joe Tunan parang may bearing na something. Hindi kaya sa alternator. Ay, traffic oh, that's mga boss. Traffic oh. Papagas lang ako dun oh. Petrogas. Oh, sige na, mauna ka na. Oh, ako ba? Ba't siya eh, hindi niya malaman kung sino mauna eh. Pinauna niya rin. Wala, olats. Pangit ang testing natin. Alas 9 na ito, malito. Tinatanggal ko kasi yung battery. Stress lang. Bakit tutunog ng map? HKS copy lang yun. Mas maganda magana tayo yung tawag dun. Oval. Hindi, yung chambered pala. Para base lang. Tapos meron pa ring mid resonator. Wala lang catcon. Tanggal na yung catcon. Traffic. Ano kaya yun? Saan makakapunta nito? Wala. Papagas lang ako. Try ko Marcos Highway. U-turn tayo dito. Ganun lang kaya ko. Feeling ko ano eh, ulats na yung clutch ko eh. Parang manipis na. Kasi parang every year nagbe-bleed ako dito. Pagas muna ako mga chongs. Okay. Suabe EPS, wala ka ng problema sa tulo. Hanapin nyo lang si Edwin Mechanic. Edwin Mechanic, taga Bacoor. Support.
Pagkambyo palpak. Ay, traffic. Uwi na lang tayo mga boss. Traffic oh. Lots. Para tinesting ko lang yung clutch ko kasi nagpalit nga ako ng primary tsaka secondary. Yung video ko pa lang yun, hindi ko pa na-upload, tagal na nun. Tapos hindi ko pa na-testing yung pinanda, sa garahe lang, kaya gumawa ko nito. Hindi ko lang alam kung malinaw kasi gabi. Tapos kung maalog, kasi wala tayong matinong mounting, binenta yung gimbal DJI OM4. Nabili ko 7.5, binenta ko 2,000. Ayos! Level scooter, nabili 45, binenta ng 15. Patay. Para sa minivan. Ay, patay. Traffic, oh. Wala. Diba? Ito sinasabi ko, puro traffic dito eh. Alas 9 na ng gabi, ganun pa rin. Wala, December, ganyan talaga. Ayun, full tank na ako. Hindi, gusto ko lang naman testing yung clutch eh, tsaka EPS. Delo Gold, powered by Delo Gold. Ay, hindi, dito tayo. Huwag tayo dyan. Huwag tayo mag-U-turn. Dun, sa dulo. May clean traffic, mas mahaba pa sa mall. Sabi kasi nila, pag sa EPS nagwa-wild pagka 80 daw takbo mo, 60. Hindi naman, okay naman. Ewan ko lang sa 120, ayaw ko subukan, parang delikado nito. Balik ka tayo. Napaka-traffic. Oh, rats! Balik tayo sa CVT, DCT or Straight-Matic, AMT, AGS, ano-ano pa. Pasok! Pumasok ang motor! Pero maganda yung feel ng EPS pag kahit diretso ka, hindi siya kahit mabilis ka, hindi siya sobrang lambot. Pangit kasi pag sobrang lambot parang hindi mo na ma-feel yung daan eh. Kasi medyo may kapit. Dati nga pinapatakbo ko to, walang power steering pump, walang belt, walang fluid, tinanggal ko lahat, grasa lang, tsaka yung power steering rack. Swabe naman pagka maandar, pero pag nakatigil, mahirap magmaniobra. Wala, uwi na lang ako. Dapat pala next time madaling araw ako para maganda-ganda yung takbo. Pangit ang takbo. Hindi, okay na rin pala yun, no? At least na testing natin na matraffic yung sa EPS. Tsaka next time yung magandang takbo, yung walang traffic.
So ibang question nila, puputok ba daw yung motor o fuse ng EPS pag nag high rev? So kanina parang 5K ata yung rev ko or 5.5. Hindi naman, okay naman. Wala namang kakaiba nangyari. Yun nga lang, minsan pag nakatigil ka, pag tineturn mo siya, parang kumukuha ng konting kuryente. Bakit na may RPM, mababa ng konti. Pero hindi tulad ng hydraulic. Sa hydraulic, nginginig-ginig eh. So okay na ako sa EPS. Galing din ng mga Pinoy mag-isip eh. So again, EPS kung kailangan nyo kay Sir Edwin Mechanic, yun ang FB page niya. Pwede ko ilagay yung link dyan. Oo nga, no? Lagay ko na lang. Dati ang kuha ko sa kanya 12K, pero kukunin niya yung luma mong steering column. So swap yun. Pagka hindi mo bibigay steering column mo, plus 3K ata. So parang magiging 15,000. Yung steering column ko hindi ko binigay. Hindi ko binigay, nasa bahay lang. So parang hindi ko matanda kung 14,000 binayaran ko or 14,500. Parang 14 lang. 22 pa ata or 2023 ata, hindi ko matandaan. Hindi ko matandaan kung kailan ko pinakabit tong EPS kasi nagpaayos ako ng power steering pump dyan sa Marcos Highway kay Rapid. Lalong sinira, hindi marunong pala magbalik ng vanes dun sa sa power steering pump, bali-baliktad kaya hindi nagbobomba. Wala, ako lang din nagayos, lahat pala hindi ko na dinala ron, ako na lang. Naayos ko siya mag-isa, upload ko naman yun. Pero nagkaroon ng bagong sira dun sa steering rack. Kasi pagka nag-high rev ka, mataas din yung pressure ng fluid, kaya bumubutas. Kahit paayos mo yun, after few months, few years, bubutas na naman. EPS mo na lang, yun nga lang, hindi na siya original. Pero kung purista ka, it's a no na. Doon ka sa fluid type. So matagal na rin sa akin itong hatch, parang 3 years na. Kasi June 5, 2021 ko ito kinuha. Kasama ko si MK, Mangkano, June. Yun ang nagturo sa akin mag-drive. 16 years old pa lang ako. So kinuha namin to sa Valenzuela. Then yung may-ari nito dati, yung nakapangalan si Risto, naging friend ko sa Facebook, nakita ko siya. Tapos may tinignan din kami sa Lipa, Batangas. Kaso hindi nila nagustuhan yun. Ito yung mas nagustuhan nila. Siyempre, lumang kotse na, marami ka talagang papayos dito. 500 lang kinarga ko, parang full tank na ako. Siguro 700 full tank na. PH, yan o. Yeah. May daya yan, may harang. So yun lang. Yun lang ang simple nating bid. Next time gawa ko ng sa highway. Sa highway, yung walang traffic. Walang traffic. Ito tinatanggal ko to para anti-theft ba. Baso ko sa kwarto ko. So yun lang mga chongs, EPS at hindi, pakita na rin natin pala. Mali, pinasok ko na pinasok ko na tayo, atras tayo. Hindi ba tayo matras?
dito sa garage. Dito kasi lagi ito. Ayan, lambot naman. Oh. Alright, diba? One hand. Balik tayo kaliwa. Oh. Pero hindi siya sobrang lambot. Ito lang yung gusto ko. Ayoko nung sobrang lambot na parang daliri lang gagawin. Pangit, para kang ano nun, bomb car. Ayan, ayos na ayos siya. Diretso na yan. Kumbaga, alam mo pa rin kung nasan yung gulong mo eh, pag inikot mo siya. Kabisado mo pa rin. Kasi pagka yung hindi maganda yung sa steering, pag inikot mo siyang ganun, tapos binalik mo, then inikot-ikot mo, balik mo, hindi mo na alam kung nasan, kung diretso pa ba yung gulong mo or what. Ito nakakapap eh. Yun nga lang, hindi ko pa napa-align to. Hindi ko pa napa-align to, Franz. Kasi nga, ano, dami akong binabaklas-baklas, kaya dami pa akong binabaklas-baklas, kaya hindi ko pa maasikaso or hindi ko pa mapa-align. Kasi pag pina-align ko, babaklasin ko na naman. Pag pinalagyan ko ng aircon, babaklasin ko na naman. Tsaka na lang, tiis-tiis mo tayo. So yun na mga chong, sinesting ko lang yung clutch, all goods. Ako lang nagkabit. Ako lang nag-bleed. Ako lang nag-backlash kabit. Tapos EPS, ako rin nag-mount. Pero hindi ako gumawa electrical, si Idol Jojo, yung matagal na electrician dito sa amin. Siya pinagkabit ko yun. Sa ACC niya ata nilagay o ignition, yung positive din. Anyway, nasa video naman ata, parang na-upload ko yun. So yun lang, no? Yun lang ang mapakita ko ngayon. Sana hindi maalog yung video, ewan ko. Ewan ko at sana malinaw gabi. So yan lang mga sirs. Ako ay maliligo na. Ito mali ang oras kasi tinanggal ko yung battery. Adios men. Next time dun tayo sa walang traffic. Hanap tayo.